you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are
I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm needing you. I need you. Yes, as a Lord. My soul yearns for you and no one else. Author and finisher of faith, hope that overflows, it stills my mind. I'm here for you, hear me, God. I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm needing you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, don't leave me now. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm awesome Let's once more invite the presence of the Holy Ghost in our hearts. To fix whatever that needs to be fixed. Repair whatever is broken in our bodies, our souls, and spirits. He's all powerful. He's a God of comfort, the God who heals. Oh, we call upon you, Lord. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Come, Holy Spirit, change me. Break chains so you can free me. Come down and see me through. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Let the Holy Ghost minister upon you right now. Come, Holy Spirit, change me. Let the strength of the Holy Ghost touch you, heal you, fix you. Come down and see me through. Say one more time. Sing, church, come down. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Hindi ka papautismado ng Banal na Espiritu Santo. You ask of the Lord tonight. If you have been baptized, then you need the infilling of the Holy Ghost. Ask Him tonight. Ito ang gabi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na iniwan
nating pararangalan ng ating Panginoon at pakikita sa Kanya na hindi natin nakakalimutan ang ginawa niya sa atin sa cross of Calvary. Magpaka-wise kayo. Isipin niyo pirme, buhay na may hangganan at buhay na walang hanggan. Ganyan si Peter, nakafocus dito. At hindi siya nagkamali. Nakita niyo ngayon, kasama na niya ang Lord ngayon. The same Bible will convict the world of its sins, so they will repent and come to Jesus. The same Word of God will tell them Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings. Kahit 2,000 years na nakakalipas. Kung sa tao lang, walang entitled maligtas. Pero nandahil sa Kanya, sa ginawa niya sa cross of Calvary, doon pa lang tayo nagkaroon ng entitlement na maligtas nung tayo'y maniwala po sa Kanya. A blessed Sunday, to God be the glorians. Welcome good morning to sa our lahat. Love Month special worship service. Yes. Good morning, Brother King. Good morning, Sister Maricel. Good morning po muli sa inyong lahat. You could really feel God's love in this place as we gather to express our adoration to our Lord. Amen. And of course, this game is called Where Do Broken Hearts Go? Ako o siya? Sino ang una nagsabi ng I love you? Sino ang mas malambing? Go! Purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At ganoon din sa ating pong International Extension Churches. At ganoon din po sa inyong lahat na naka-tune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Isa pong napakagandang tanawin na makita ko po kayo nandirito tuwing araw po ng Sunday na nakikiisa po sa ating pong paghandog sa ating Diyos. Batiin mo naman yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Kanina pa yan nag-aantay ng pagbati mo, hindi mo nababati kasi excited ka magpuri sa ating Panginoon. Alright, tayo po susulong sa ating pong paghahandog sa ating Diyos. Ngunit magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 75, verse 5, 6, 8, 9. Do not lift up your horn on high. Do not speak with a stiff neck.
For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It is fully mixed, and he pours it out. Surely shall all the wicked of the earth drain and drink down. But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. Purihin po ang ating Diyos ng buhay. Siyempre, nagse-celebrate tayo ng kaarawan ng mga puso, ng mga magsing irog. Hindi po maiwasan dyan na magtatalo po yan. No? Sometimes meron po dyan nagtataas ng boses at nagsasalita ng may kaya. Alam niyo yung may kaya? Sabi mo sa katabi mo, kayabangan. At dito po sa pinasa natin, yung mga ganun po ay napaparusahan. Kaya sabi, nakahanda daw yung cup ng ating Lord na kung saan ibubuhos yan doon sa mga masasama. Pero, titignan natin ang ating mga sarili na sa ating pang-araw-araw na buhay kung nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Alam niyo yung mga gumagawa ng laban sa kalooban ng Diyos, hindi yan makapagpuri sa ating Panginoon. Pero ang sabi niya, but I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. Bakit? Napagtatagumpayan niya ang mga pagsubok. Alright? Napagtatagumpayan niya ang pride at kaagad siya nakikipag-ayos. Kaya lagi po siya nakakapagpuri sa ating Diyos ng buhay. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, kaya nandito ako para magpuri sa Diyos. Yuko natin ang ating mga ulo. Let's pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Sa dami po ng mga problema na pinagdaanan namin sa isang linggo, hindi namin alam kung kami po ay nagkapagtataas ng aming mga sarili dahil sa gawa ng aming mga laman. Ngunit ngayon, kami po ay buong pusong humihingi ng tawad. Patawarin mo po kami. Sineselebrate namin yung araw ng mga puso. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lagi kami maging mapagkumbaba. Nang sa ganon, sa pagpupuri namin sa inyo, Lord, ay malayang dumaloy, Panginoon, ng Espiritu Santo at makaabot sa inyo ang aming pong handog. Hinihiling namin na yunat mo yung mapagpalang kamay. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na nandirito. Basbasan mo, Ama. Linisin kaming katulad mo. At gawin mo pong kaaya-ayang handog ngayong umaga na itong aming pong plano na kayo po ay aming lugurin sa pamamagitan ng mga awitin namin, Lord. At hinihiling namin ang aming beloved Bishop, Lord, double portion ng anointing mo ang paggalaw mo po sa Kanya. At sa aming lahat na nandito, Lord, maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen! I will live. Sing church. I will live. I will live. Hey. I will live. I will live.
victorious because of the love of Jesus Christ. Amen po mga kapatid. At ngayong umaga po, alalahanin natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Jesus.
Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord. Natutuwa ako sa pagkinanta natin, I love you. Sa mas katabi mo, I love you. Yan, okay. Alam niyo, pag sinabing love, yan ang gusto po natin, at yan ang kailangan po natin lahat. In fact, ako nagsuot na red to express my love for all of you. I love you all. Lahat po kayo. The book of 1 Corinthians 4, the love chapter. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. And our subject today is entitled, Love Suffers Long. Yuko natin, ulo natin, dakilang Ama, salamat ulit, O Diyos. I-bless mo, Panginoon, namin lahat ang binasa, Ama. Expound mo sa amin, O Diyos, at paliwanag mo sa amin. Ibig sabihin po talaga ng tunay na pag-ibig, Ama. Maraming salamat, Lord, at yung anointing mapadaluin mo sa amin lahat, O Diyos. Madama namin ang pag-ibig mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Lord, and this way, us, in Jesus' name, Amen and Amen. Hey, bago ko malimutan po, meron po tayong ABC refill. This coming February 27, Thursday, 6:30 po ito, 6:30 p.m. at 1 Shangri-La Place sa Mandaluyong po ito. Registration, 1,700 po pesos per head. Okay now, brothers and sisters, love is something that people want to discuss for so many reasons. Maybe it's because you love somebody who doesn't love you. Or maybe you want somebody to love you. Or you do not know what is love at all. Or maybe you don't feel love for anyone. But in reality, and please remember this, if love is missing in your life, a vital part of your life is missing. Because it is the most important aspect of a person's emotions to love and be loved. As a matter of fact, love is mentioned, if I'm not mistaken, approximately about 250 times in the Old Testament. And approximately in the New Testament, 234 times. In fact, even John himself mentioned 72 times yung word na love o yung word na pag-ibig. Now, in 1 John 4:8 says, he who does not love does not know God. So for John, ang basis po kung kilala mo Lord is love. He who does not love does not know God, for God is love. Once you do not know God, or once you don't have love, you do not know God because God is love. Now, in verse 16, 1 John, and we have known and we have believed the love that God has for us. Take note, the love of God that God has for us. Yung love ng Lord nasa atin po. God is love. And he who abides in love abides in God, and God in him. Nabigat po yun. Okay na, pagsunurin natin. And we have known and believed that love that God has for us, God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in this. Once you abide in love, God abides in you, and God is in you. Doon nagiging perfect ang love ng Lord o ang pag-ibig ng Lord na nasa atin po pag nag-abide tayo sa love ng ating Panginoon. That we may have boldness in the day of judgment. So the day of judgment, it's either day of judgment or day of rewarding sa atin po. Dapat po day ng reward sa atin, hindi day of judgment since tayo po ay nasa Lord na.
Pero isang pinagbasihan dito po, kung ikaw'y nando sa judgment o sa reward, love po ang pinagbasihan. Pag may love ka raw during the day of judgment, nandun ang boldness sa'yo dahil alam mo hindi ka i-judge ng ating Lord because of your love that is in you. The love that is in you. Because as He is, kung ano siya, ano ba siya? God is love. Because as God is love, so are we. Kung siya ay pag-ibig, dapat tayo po ay pag-ibig din tayo po. And in this world, dito po sa mundong ito. So doon yung makikita kung gaano po katindi ang love sa Bible, kung gaano katindi ang love sa harapan ng ating Lord. Now, to love is a must. As a matter of fact, kailangan magmahal daw po tayo. It is mandatory to a Christian to love. In 1 Timothy 1:5 says, now the purpose of the commandment is love. Ang layunin daw ng kautusan ay pag-ibig. Pag-ibig saan? From a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. So yung pag-ibig natin ang gagaling sa puso natin na pure heart ang nasa atin, na yung love mo walang halo. Ang love mo is pure. At ang good conscience nasa iyo, kasi pwedeng magkaroon ka ng bad conscience, may love, pero may bad conscience sa atin po, and from sincere faith ang nasa atin. So in other words, ang purpose ng commandment, which is pinaka-main point dito po, ay ang pag-ibig. Kanya naglagay ng law, naglagay ng commandment ng Lord dahil po sa pag-ibig. Ang purpose ay pag-ibig po. In fact, in Romans 13, owe no one anything except to love one another. Why? For he who loves another has fulfilled the law. Once you love one another, once we love one another, we have fulfilled the law. Tinupad mo ang batas pag nagmamahalan kayong dalawa, pag nagmamahalan po tayong lahat. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any of other commandment, are all sum up, pinagsama-sama yung commandment in saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. This is the second commandment of God. The first commandment of God is love God with all your heart, mind, soul, and strength. Ang pangalawa po, eto na. Yung lahat ng kautusan ni Moses, kautusan sa Old Testament, pinagsama-sama po at isang utos lang ginawa. Love your neighbor. Mahalin mo ang kapwa mo ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Next. Therefore, pag ginawa mo yon, then, love is the fulfillment of the law. Nagkaroon ng fulfillment ng law sa buhay mo dahil nagmahal ka sa iba. Hindi dahil sa thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not, no. Dahil sa love. Yung pag-ibig na yun, ang siya naging dahilan para ma-fulfill mo ang lahat ng law na sinabi po ni Moses. Marami po yon, pero yan po, ang katapat lang ay isa lang po. Love lang ang katapat. So in fact, biblically, love is one of a strong basis if someone is a mature Christian. Malalaman kung mature ka, hindi sinabi sa faith. Hindi sinabing ganoon na ikaw mature sa faith o mature. Hindi po, yung love po ang number one. Kasi pwede ka magkaroon ng strong faith and yet you are immature. Nakita ba sinabi ng Bible sa tuna rito sa 1 Corinthians 13, 1-3, kahit na daw mayroon kang great faith, you can move mountain, but without love, you are nothing. So baliwala ang faith kung wala po ang love. Kaya doon yung makikita. Pag sinabing maturity sa isang Christians, ang dapat makita sa iyo, yung biblical love ng ating Lord, yung pag-ibig na talaga sa Diyos tanggaling makita po sa atin. That's why love and Christianity are inseparable. Hindi nyo pwedeng paghiwalayin po ang pag-ibig sa Christianity. Dapat pag sinabing Christians, nandun ang love sa puso po natin. Now the question is,
What are the elements of true biblical love? Ano-ano mga elemento nito? Well, the most misunderstood and misused word is love. Madalas nagagamit sa mali, madalas hindi naintindihan. Because basically people generalize love. Pag sinabing love, generalize yan. I love this car, I love this jewelry, I love that sports, I love that woman, I love that man. Hindi nyo pwedeng pagsamahin po yon. Iba ang pag-ibig sa tao, iba ang pag-ibig po sa mga bagay. Iba rin ang pag-ibig sa Lord. But what are the elements of love? First, sa Romans 13:10, New King James, love does no harm to a neighbor. Ang pag-ibig po, hindi nananakit. Yan ang tandaan nyo, perme number 1. Pag sinabing love, hindi ka mananakit ng kapwa mo. Physically, emotionally, hindi ka mananakit. Dahil andon ang love. Sa GNT version, love never does anything that is harmful to a neighbor. Harmless ka. Pag may pag-ibig ka, harmless ka. Hindi ka harmful. Pag harmful ka, definitely, wala ang love sa heart mo. Kasi pag nandun ang heart, nandun ang love, hindi ka mananakit po. Hindi mo sasaktan yung minamahal mo pag nandun po ang love. Lalo na po sa NAB, love does no evil to the neighbor. Hindi ka gumagawa ng evil things sa minamahal mo pag mahal mo ang isang tao. Pero number 1 dyan, hindi ka nananakit. Biblical love does not hurt, but always thinks about what is the best for the one you love. Ang iisipin mo, ano yung mabuti, ano yung better para sa kanya. Hindi yung pananakit ang nasa may mo o ginagawa mo sa kanya. And what will make him or her happy? Kung ano yung magpapaligaya sa kanya, yun ang binibigay mo sa mga minamahal mo. Pag binibigay mo sa kanya, imbis na pagmamahal, konsumisyon ang binibigay mo, hindi mo mahal ang taong yan. Pag yan taong yan, sinasaktan mo, damdamin, sinasaktan mo physically. Most probably physically, hindi mo mahal ang taong yan. Kasi kung mahal mo yan, hindi mo sasaktan yan. Pag mahal, minsan, ginawan ka na hindi maganda, hindi mo pa rin sasaktan dahil doon sa pag-ibig na nasa heart mo. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Although sinasabi natin sometimes, love hurts. Nakakasakit ang pag-ibig. For example, sa pag-ibig po na ikinokorek ka, masakit i-correct, pero pag-ibig po, in a very nice way, in a loving way, iko-correct ka. Talagang masakit po, pero natatanggap mo. Though it is painful, pero natatanggap mo dahil alam mo, ang pinaka-message, pinaka-foundation na sinasabi niya is to correct you because he loves or she loves you. Kanya niya ginagawa yung bagay na yon. Pero yung nagsasalita ka na hindi maganda sa kanya, at minsan nagmumura pa, wala po ang pag-ibig dyan. Pag ganyan na po ang isang tao sa kanyang asawa o sa kanyang boyfriend, sa kanyang girlfriend, sa kanyang kaibigan, wala po ang love po doon. Kaya yung unang elemento ng love, ang pag-ibig, hindi nananakit. Ang Lord sinaktan na, pero hindi pa rin siya nanakit dahil mahal niya ang mga tao. Ganun ang Diyos. At hanggang ngayon, sinasaktan natin ang Lord sa mga mali natin, hindi pa rin tayo sinasaktan ng ating Lord. Love does not hurt. Yan ang tandaan po natin. Hindi nananakit. Masakit pero hindi nananakit. Second element, 1 John 3:18. Dear children, let us not love with words or diyan maraming magagaling po. Umiibig sa salita, umiibig sa mga masasarap, magagandang salita. Kaya marami po nabobola, lalo mga babae. Ang daling bulahin ng babae. Pag binigyan mo ng mga sweet nothings, binigyan mo ng salita magaganda, kagat-agad, okay agad, akala niya, mahal siya agad. Wag, mga babae, lalo yung mga walang asawang makinig, kayong maigi po.
Hindi po nakukuha sa words or sa speech ang pagmamahal. Ang pag-ibig, hindi po doon nakikita. At sabi nga niya, let us not love with words or speech. Huwag kayong iibig sa magitan ng salita. Huwag. Ano sabi niya? But with actions. With actions and in truth. What is the truth? Jesus said, I am the truth. I am the life. And who is Jesus and what is Jesus? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag sinabing truth, umibig ka sa magitan ng katotohanan. Katotohanan saan? Dun sa Bible. Kung ano sinasabi ng Bible, yun ang ilalagay mo sa actions. In other words, biblical love is always in action. That means love is not only feeling, but also doing. Love is doing. Love is doing something to display your love. Yun po ang pag-ibig. Dinidisplay ang pag-ibig po. Hindi sinasabi lang. Kaya mga salitang, I love you to, walang masama dyan, pero hindi dyan nasusukat po. Yung ginagawa mo, dun masusukat kung talagang mahal mo ang isang tao. But the question is, display to whom? Kanino mo di-display ang love mo? Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies. Mahalin mo ang kaaway mo. Kanina, ganado na siya nung marinig to, para hindi okay. Pero yun ang sabi ng Lord. Hindi lang yun. Bless those who curse you, your enemies. Do good to those who hate you, your enemies. And pray for those who spitefully use you and persecute you, your enemies. You have to love him. You have to do good to him. You have to pray for him or her. Ito po sa taong ito, your enemies. Love those people who are difficult to love. Yung mahirap mahalin, yun ang pinamamahal ng Lord. Why? Next verse, 46. For if you love those who love you, what reward have you? Ano reward mo? Minahal mo, yung magmahal din sa'yo. Do not even the tax collectors do the same? Pag sinabing tax collectors, sa kanila mga sinners, ang tax collectors mo, nung po yun sa kanya, parang the same, pares lang kayo. Kung sino nagmamahal sa kanila, yun din ang mahal nila. Sino naglalagay sa kanila, yun ang mahal nila. So madaling sabi, para ka rin gano'n. Next verse. And if you greet your brethren, only what do you do more than others? What do you do more than others? Yun po ang love. You're doing more than what he has done. Mas matindi yung ginawa mo kaysa sa kanya to show that you really love that guy or that person. Do not even the tax collectors do so. Ibig sabihin nun, yung pagmamahal sa kaaway po ay utos ng Diyos. However, this command to love one's enemies is a radical and countercultural. Ano sabihin nun? Lalo na po sa historical context of the Roman-occupied Judea, inoccupied ng Roman government and Judea, mga Jewish people po, wherein hatred between Jews and Romans was prevalent or accepted. Tinatanggap nila na sila muhi sa isa't isa. Tinatanggap nila. Tapos sabi ng Lord, love your enemies. Yung mga Romanong yan, mahalin mo yan. Yes. But take note, these enemies of Israel are non-believers. Mga non-believers, pinamamahal ng ating Lord. Now, what more for Christians, sa mga Kristiyano po, na hindi natin mamahalin? Pag alam mong Kristiyano, kung kaaway pinamamahal ng Lord, yung ba kayang Kristiyano ay hindi mo mahalin? That's why do not hold grudges or bitterness against them, but love them. Mahalin natin po sila. Yung mga mahal natin sa buhay, mahalin natin po sila. Except, maliban na lang, when they are causing division. Pag gumagawa ng division, mahalin mo, pero may gagawin ka.
Rude siya. Pag rude, sinabing rude, kasama na po, disrespectful po siya. Lalo disrespectful sa'yo. Disrespectful sa leaders. Disrespectful kahit kanino. Medyo aware kayo pag ganon po ang tao. Pwede mo siyang mahalin, pero not to the extent na magkaroon ka ng relasyon sa kanya po. Dahil nakita mo na ang kanyang pagiging disrespectful. In the first place, once you are a Christian, you must be very, very respectful sa tao. Why? Because man was made in the image of God. Kaya dapat yung respeto mo sa kapwa mo, matindi ang respeto mo. Because you believe, as a Christian, you believe that this man or this woman was created in the image of God. That's why you cannot and you will not and you don't have to disrespect that person. Hindi dapat po natin disrespect. Kanya pagkaganyan po, medyo distansya, amigo po tayo. Ayaw magpa-correct, mayabang siya, nagsasabing Christians pero ayaw tumigil sa paggawa na hindi maganda. Mark them and avoid them. Yan. Pero mahal mo siya, but you have to mark them and avoid them. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them, for they, Paul, which cause divisions, offenses. Pag sinabing offenses, alam na natin. Divisions, alam din natin. Offenses, hindi lang po sa doctrine. Offenses sa maraming paraan. Division, which cause, nagiging dahilan ng mga ofensa contrary to the doctrine which ye have learned and avoid. Mark and avoid them. Though you love him or her or them, but you have to mark and avoid them. Yun ang sabi ng Lord. Pag sinabing doctrine, the doctrine here is not only about the doctrine of the Godhead, the doctrine of salvation, but the doctrine of Christian living is included. Kasama po. Pag sinabing, kasi doctrine means teaching. Kasama po, pag hindi niya tinatanggap ang Christian living na turo, medyo distansya po tayo pagkaganyan. Tandaan po natin yan. Kanya po, mag-ingat din po sa salitang love. Pwede mong mahalin, pero hindi ka naka-immerse sa kanya. Because one day, katulad mo na rin siya. 1 Corinthians 15:33, kung sino ang kasama mo, magiging ganun ka. Kaya kailangan may distansya tayo. Pag ayaw magpa-correct, may distansya po tayo. Pag disrespectful, ayaw magpa-correct, may distansya po tayo dapat. Naunawaan po ba natin? But, when these people is your wife, your husband, your son, your daughter, you cannot separate from them unless physical abuse ang ginagawa sa atin. Pag nagkaroon ng physical abuse, binubugbog ka na talaga, may karapatan kang humiwalay po. Pero, pag nagbago siya, magsasama uli kayo. Yun po yun. Pero hindi mo pwedeng hiwalayan kasi may covenant kayong dalawa. Tatalakayin ko yan doon sa Thursday po about the word covenant. Meron po. Kaya hindi pwedeng maghiwalay po. Pero kung wala kayong covenant, distansya na po before it's too late. Yan ang tanda natin. Kung asawa mo, masama lang ang ugali, hindi siya thoughtful, sabihin natin, ang birthday mo, February, kung bigyan ka, December na, kung bigyan ka, o November na, kung bigyan ka, wala pong problema doon. Sinasaktan ka niya misa sa salita, pabulagsak magsalita, irresponsible siya. But as a Christian, you have to love them maturely. Kailangan mahalin mo siya na bilang mature Christian, mahalin mo pa rin siya. Now, alam kayo ba sa inyo, ba't gano'n, paano kung ganyan, paano? Okay, mamaya na tayo magpapaano. Tapusin muna natin. How to love them maturely. Maturely. Paano mo siya mamahalin? How to love them maturely? 1 Corinthians 13, if I'm not mistaken, Paul gave the definition, 14 definitions of love ang binigay po ni St. Paul.
But the most important of them, para sa akin po, o sabihin natin yung pinaka-useful para sa atin, especially nowadays, nasa last days tayo, stress sa mga tao, yung po nasa verse 4, ang pinakakailangan po natin. Ayan. Love suffers long. The first definition of love in the Bible is love suffers long. Why? First reason, because no two people are alike. Madalas kong sabihin niya, pag nagkakasal ako, walang parehong tao. Ang pag-aasawa po ay pagsasama ng dalawang taong hindi magkapareho po. Kaya grabe ang adjustment pong gagawin ng mag-asawa po. Napakatindi. Ang period of adjustment, kung itatanong niyo sa akin, depende po. Would you believe, minsan sa amin ni Pastora, ilang taon na kaming kasal mga kapatid. Minsan nagugulat siya sa akin, ugali palang ganito to. Ako rin, ugali palang ganito. Ang tagal na namin nagsasama, ugali palang ganito to. Imagine that, for so many years. Ilang years na kami magkasama. Golden na po, 5 years na. Imagine. Buti na lang, hindi nyo nahalata. Sa ganung haba ng panahon, meron pa rin akong hindi alam pala sa kanya. Kaya may iba sa inyo nagsasabi, pakakasal mo yun, kilala mo ba yun? Oo, kilala ko niya. Ilang taon kayo naging mag-boyfriend yan? Naku, 5 years na kami. 5 years? Kami po, hindi lang 5 years. 5 taon. Imagine. Grabe, lagyan nyo ng 0. Ganun kami, magkasama. Pero, meron pa rin siya ugali na hindi ko alam na ganun pala ang ugali niya. Imagine that. Tapos sabi mo, kilala mo na. Kaya mag-ingat kayo pagdating sa ganyan. Hindi po magkapareho ang tao. Kanya magka-class po. May mga indifferences. Magka-class kayong dalawa, sigurado po. Kanya kailangan ng long suffering talaga sa pagsasama po ng mag-asawa, maging sa anak, maging sa mga anak ng babae, lalaki po. Mahaba po ang pagtitiis. Kanya yung mga gusto mag-asawa, yan ang tandaan mo, iha at iho. Kung hindi ka pa handa sa long suffering, huwag ka nang mag-asawa muna. Pagdating mo na 60, tsaka ka nila mag-asawa, dahil konti nila itatagal mo sa buhay, konti nila ititiis mo. Yan po yan. That's the truth. Yan po, kaya iba kita nyo, hindi na nag-aasawa. Dala eh. Nadadala sila. Kaya ayaw na mag-asawa talaga po. Ay ba nakita nyo ano ginagawa? Bihira. Nag-aasawa kayo, anong mangyayari sa'yo? Wala ka namang anak. May aso naman ako. Hira mo. Nakita nyo, sa mall, nakita nyo, ang dami. Mga dalaga, puro aso, dala nila. Walang boyfriend, aso, dala nila. Pero pag asawa, ay, may hirapan na po. Forever and ever po ang asawa. Lalo na pag ako ang nagkasal po. Forever po yan. Kanya nga sabi ko sa inyo, wag basta eh. Pag-aasawa po talagang wala na po, tali na kayo sa isa't isa, kahit anong gawin mo. And second reason, because the greatest display of love is at the cross of suffering. Not cross of Calvary only, but the cross of suffering. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam niyo sabihin niyo, He gave na yon, antindi po nung gave na yon. Hindi, ito katawan ko, ito anak ko, sa inyo na, gano'n na, liligtas kayo. Hindi ganun po yun. Grabe po. He gave not only His life, but His long suffering ang binigay sa atin, Lord. And until now, nandun pa rin ang long suffering sa atin ng ating Diyos na buhay. That's why we must possess a mature Christian long suffering to your wife, to your husband, or to your son, to your daughter, or mother, or father. Pwede po. Boyfriend, girlfriend, hindi mo kailangan mag-suffer na ganun. Pwede naman kayo mag-iwalay. Pero po, pagka-asawa na, hindi na po uubra. Because let's face the fact that sometimes love is very painful. Masakit. When you love somebody but you cannot get love in return,
and only experience hurt and emotional pain, mabigat po. Pagka ganun, one-sided love. Hindi mutual ang love, mabigat po yun. Masakit dun, so nagmamahal po yun. Kanya nga po, yung iba, di ba sinasabi ko nga sa inyo, nabibigo, ayaw na mag-asawa. Kasi nagkaroon na ganun experience, na sabihin natin na talagang siya lang nagmamahal, yung isa hindi. Talagang medyo mabigat. And yet, pag asawa mo na yan, anak mo yan, wala kang magagawa. You must have that biblical love and long-suffering as a mature Christian, kailangan gawin po natin. And once na ikaw nandiyan sa sitwasyon na yan, at Christian ka, mature Christian ka, at asawa mo yan talaga, at anak mo yan, only two things ang gagawin mo. You just keep on loving and forgiving him or her. Patuloy mo lang siyang mamahalin, patuloy mo siyang patatawarin. Ilang beses ba? Luke 17:3-4. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, may conditional. If he repents, conditional. If he repents, forgive him. Pag nag-repent, patawarin mo. Next. And if he sins against you 7 times in a day, 7 beses ang araw nagkasala sa iyo, 7 times in a day returns to you, saying, I repent, you shall forgive. If he repents. But then, in Matthew 18:21, ito sabi ng Lord, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him up to 7 times, Lord? 7 times ko ba siyang patatawarin pag nagkasala sa akin? Hindi niya sinasabi rito, Lord, 7 times ko siyang patatawarin kung magre-repent siya, walang repentance, sinabi dito. Next, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Alam niyo, pag 70 times 7 doesn't mean 490 times. Hindi po. Forever kang magpapatawad po. At ang isang Kristiyano po, obligadong magpatawad. Otherwise, hindi ka rin daw patatawarin ng Diyos. Pag hindi ka pinatawad ng Lord, definitely, you are not saved. Kasama ang salvation mo. That is number 1 thing. Yun isa sa nakakatakot pag hindi ka nagpapatawad. Kasi meron kang unforgiving heart sa puso natin. Ayaw mo magpatawad. Kasi ilang beses ang ginawa sa'yo, ayaw mo na magpatawad. Hindi pwede sa Kristiyano dahil hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hindi po nagmamarka ang tunay na pag-ibig. Hindi yan nagsusulat. Nagkasala ka sa akin, ito ginawa mo sa akin, susulat ko. Number 2, ito ginawa mo sa akin. Number 3, walang ganun po. Pag nagkasala na isa, pagkatapos humingi ng tawad, burado na po agad. Nagkasundo, burado na agad. Hindi na po babanggitin yun. Ganun po ang Christianity. Dahil ang Diyos natin ganun po. Sa dinami-dami ng kasalanan natin, wala siyang minarka sa atin at isinumbat sa atin, kundi lahat ay pinatawad at binura ng Lord po sa kanyang harapan. You have no choice, my friend. You have no choice but to love and to forgive and to wait. Why? Bakit mo gagawin yan sa kabila ng paulit-ulit? Ganun pa rin ginagawa. Bakit mo gagawin yan? In the book of Songs of Solomon, 8:6, place me like a seal. Dito po ang nagsasalita, yung Shulamite woman, yung pong asawa po, isa sa asawa ni King Solomon. Over your heart, like a seal on your own. Itong definition ng love niya kay Solomon. Love is as strong as death. Ganong katinding pag-ibig sa kanya. Love is as strong as death. Ganong kalakas. Kasi lakas daw ng death. And everybody knows what is death. Nobody can stop death. Nobody can avoid death. Wala po. Nobody can quench that. Ganong kalakas daw ang pag-ibig niya kay King Solomon. Yun ang sabi niya. It's jealousy as enduring as the grave. Pangalawa, love flashes like fire. Yun daw ang pag-ibig niya kay Solomon. The brightest kind of flame. Yun daw ang pag-ibig. And next, many waters cannot quench
Kahit daw ganong karaming tubig, hindi raw matitigil ang pag-ibig niya at hindi hihinto ang pag-ibig niya kay Solomon. Nor can rivers drown it. Walang makakalunod na river sa pag-ibig ko sa iyo, Solomon. If a man tried to buy love with all his wealth, everybody knows how rich Solomon was. Love with all his wealth, his offer would be utterly scorned. Ano ibig sabihin nun? Her love cannot be quenched by many waters. Grabe. Tsaka yung love niya cannot be equal with Solomon's wealth. In other words, brothers and sisters, kung yung pag-ibig po ng babae na ito, ng Shulamite woman na ito, kay King Solomon, ay kasing lakas ng kamatayan na walang pwedeng maghinto, walang pwedeng mag-stop, kasing lakas ng tubig o marami man tubig, hindi kayang pigilan, ang rivers man, hindi kayang malunod siya, at anuman ang kayamanan, hindi pwedeng ipantay siya. Ganun yung pag-ibig niya kay King Solomon. How much more is the love of God for mankind sa atin po? That is in us. Nasa atin yun. Yung pag-ibig na yun ng Diyos nasa atin. Kaya kung ganun kalakas ang pag-ibig ng Shulamite woman na yun, mas matindi at mas malakas ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. How strong is the love of God that is in Jesus Christ and now in us as well? Gaano kalakas yung pag-ibig na yun na nasa atin po? Listen carefully. The love of God that Christ displayed at the cross had changed us. Yun na nagpabago po sa atin. From darkness to light. Nasa dilim tayo, dila na tayo sa liwanag. Dahil dun sa pag-ibig ng Lord, ganun kalakas mag-influence yung love na yon. May-influence ka, nasa darkness ka, hihilahin ka patungo doon sa liwanag. From evil to good, masama, hihilahin sa mabuti. From being bound to hell, now to heaven. And from sinners being saints. Dati lahat tayo sinners, but because of the strength of that love, the power of that love, na-influence tayo para maging saints po tayo. From sinners to saints po tayo. Ganun katindi yung strength at yung power ng love sa atin. Kanya ganun tayo binago ng ating Lord. Ang lakas ng pag-ibig ng Lord na nasa atin po. Nasa atin, take note, nasa atin. Kasi ang number one ingredient sa ginamit niya is long suffering ang ginamit ng ating Lord. Long suffering ginamit sa atin ng ating Lord. Ba't ko sinabi? Ephesians 1:4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. We are chosen before the foundation of the world. Huwag niyong ma-misinterpret ito, na wala pa tayo, wala pa mundo, pinili tayo, ikaw pinili na kita, ikaw pinili na kita, ikaw pinili. Hindi po ganun ang Lord. Pinili tayo in the sense na alam ng Diyos na pipiliin natin siya pag inoper na ang gospel sa atin po. Alam niyang pipiliin tayo. Meaning, ilang taon tayong pinagtiisan ng Diyos. Yung kanyang long suffering, gaano kahaba. Mula nang umabot tayo sa age of accountability, 13 to 14 years old. Yun po yung nasa 14 o 13, pag sinabing accountability, yung alam mo na mali at tama. Example sa akin po. Ilang taon ang long suffering na ginamit sa akin ng Lord. 37 years old po ako nang tumanggap ako sa Lord. 37 po. Anong gawa ng isang sinner? Sin is a rebellion against God. At yun ang ginagawa ko sa Diyos. Lahat tayo nung wala pa sa Lord. And what are they? Alam natin yan. Mga tiniis ng Lord. High school pa lang ako, grabe tiniis sa akin ng Diyos. Sa dami ng kalokohan ginawa ko nung high school ako. Nag-college ako ganun din. Nagbanda ako ganun din. Nagtrabaho ko ganun din. Puro lahat na hanggat wala ako sa Lord. Puro against the will of God ang nagagawa ko po. Mabibilang mo lang yung kalooban ng Lord. Pero lahat yun evil sa harapan ng Lord. Pero nagtiis ang Lord ng 24 years sa akin po. Hanggang sa tumanggap ako sa Kanya at magbago po.
Talaga, imagine, pagtiisan ka ng 24, yung long suffering of God. Kung hindi ako pinagtiisan ng Lord, wala ako ngayon dito. At hindi pati kayo, wala kayo. Hindi kayo maliligtas dahil nag-ugat siyang patungo sa inyo lahat. Ang nagbago sa akin, ang pag-ibig ng Diyos. Why? Kasi yung strength at power of God, irresistible po. Yung strength ng kanyang love at power, irresistible. Hindi nyo kayang tanggihan pag nadama mo na ang pag-ibig ng ating Panginoon. One of the best example, si St. Paul. Kung titignan nyo si St. Paul, sasabihin mo, hindi na magbabago ito. A murderer, persecutor of Christians, naging apostle. Paano nangyari yung pinapatay yung mga Christians? Acts chapter 8, pinatay niya mga Kristiyano po, ang dami niyang pinapakulong po, kalaban niya ang church, kalaban niya ang Lord. Naging apostoles. Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Peter, from being impulsive to being patient unto death, 180 degree ang pinihit po niya sa pagbabago niya because of the strength and power of the love of God that is in him. Mary Magdalene, from being possessed by 7 demons, ang nasa kanya, 7 demons, imagine that. Tapos naging filled with the Holy Spirit. Biglang ang nasa kanya, Holy Spirit, nawala yung demon spirit. Why? The strength and the power of the love of God to change people. Zacchaeus, a tax collector, from being a corrupt government official to a disciple of Christ. Imagine, walang ginawa yun kundi corruption ang gawa niya. Everyday, corruption ang gawa niya. Biglang pihit nung maramdaman niya ang pag-ibig ng Lord. Kailan niya naramdaman? Nung umakyat siya sa puno. Dumaan ng Lord sa kanya. Tinapatan pa lang siya ng Lord. Grabe, siguro panginginig ng katawan ni Zacchaeus. Kasi once na tumapat siya ang Lord, imagine physically tumapat siya ang Lord. Grabe, change agad siya. Sige po, magkano ang sinasabi nila na ako ko, 4 na doble ko ibabalik po. Kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko po sa mga mahihirap. Biglang cambio, biglang nagbago. Why? The power and the strength of the love of God to change. Ganun katindi po. How much more your wife? Sabihin mo, wala nang pag-asa, magbago yung asawa ko. No. Huwag mo sabihin yan. Kung meron kang long suffering, isang araw magugulat ka, magbabago yan. Sa katunayan, meron tayong kapatid. Where's Sister Precious? Tatanong ko lang sa iyo. Yung asawa mo, ano siya dati? Yung asawa ko po, weekly meron silang session inuman. Minsan po nagsasabong, tapos nagbabar. So talaga pong, pag tinitignan ko siya lagi, 10 yung sunga yung tingin ko sa kanya kasi sobrang... Grabe. Kay Mary Magdalene, 7 lang eh. Ito 10 ang sungay. Opo, sobrang, yun nga po yung suffering, sobra-sobra po talaga. Pag uuwi po yan, nalaseng, sobrang wala po siyang maalala. Kaya sobrang, kung ano yung masabi niya, lahat ng masasakit na salita, lahat ng mura. Actually, parang naging music na sa tenga ko yung paglasing siya, yung mura niya, parang 100 times po yan. Kaya, Ibig sabihin, minumura ka. mura po lagi, sobrang masasakit na salita. Masakit magsalita. Sobra po, talagang hindi kakayanin po kung hindi nagdibdib ng isang babae. Pero, Ilan taon mo tiniis yun? 16 years na po kaming Ops, 16 years yung tiniis. Ikaw, ilang taon ka na nagtitiis? 2 taon, 3 taon? Ito, 16 years siya nagtiis. Pero ngayon po, sa habag ni Lord at sa pagtitiis ko po, sabi nga po ni Bishop, huwag mong dasalin na magbago siya, huwag mong sabihin na magbago siya, habaan mo yung pasensya mo. Yun ang dasalin mo kay Lord, na Lord, habaan mo yung pasensya ko, tulungan mo ako na makayanan ko lahat ng... Yun ang ginawa niya. Ang panalangin niya, hindi magbago asawa niya. Lord, habaan mo ang pasensya ko. Lord, yung long suffering ko, Lord, habaan mo ba? Habaan mo ba? Yung kanya nalugod ang Lord. At yun po, nakikita po ng asawa ko na siguro na every time na uuwi siya ng lasing, nakahanda na yung balde para if ever po na... Pasok ka. Opo, then yung pagbibihisan niya, yung mainit na tubig, lahat po yun. Siguro po naramdaman ng asawa ko na, aba, itong babae na to kahit na murahin ko kung anong gawin ko eh. Siguro naramdaman ng asawa ko, kahit anong gawin ko, murahin ko, anong ko, ganun pa rin siya.
Nakita niyo yung power ng long suffering sa pag-ibig. Nakikita po yun ng partner mo. Akala mo lang hindi. Pero nakikita niya kung gaano ka kadakila. At bukod sa lahat, nakikita ng Diyos yun. Ang asawa ko po, hindi po ako nagluluto mula umaga hanggang gabi. Siya po ang nagluluto, siya po ang namamalengke, siya ang nag-grocery, lahat-lahat po. Grabe, nabaligtad. Ngayon siya pa nagluluto, siya nag-grocery, siya pa. So ibig sabihin, nakita niyo kung paano na-twist, kung paano nabaligtad ang sitwasyon. Kaya lang, ano ginawa niya? Long suffering. 16 years siya naghintay. Hindi siya nainip. Talagang inintay niya. At kasi wala siya magagawa. Asawa na niya eh. Kung boyfriend lang yan, 1 week pa lang, ganun mo na, boyfriend mo lang yan eh. Pero pagka asawa, wala ka talagang magagawa. Dahil asawa mo na yan. Pero siya po ngayon, talaga hindi na umiinom at napakaayos niya at matapat naman na ng balataya. Sa ABC, nandun siya pirme. Talagang mainit na po sa pananambalataya. Long suffering lang talaga at prayer. Okay, thank you, Sister Precious. Kaya iba sa atin dito sinasabi mo, asawa mo hindi magbabago, anak mo hindi magbabago, yung tatay mo hindi magbabago, nanay mo hindi magbabago. Hindi po totoo yun. They are all lies. Ang totoo po, kahit ganong kasamayan, kayang baguhin ng pag-ibig ng ating Panginoon. And, take note, kanina sinabi ng Lord sa 1 John 4:16, hindi ako nagkamali. Sinabi ng Lord, those who abides in His love, God abides in Him. In other words, yung love ng Lord nag-a-abide sa atin. Since na tinanggap natin ang Holy Ghost is the Spirit of God Himself and God is love. So yun ang minsan naisip kasi natin, tinanggap ko Holy Ghost, hindi mo alam ang tinanggap mo yung love. Because God and the Holy Ghost, iisa lang po yan. Kaya yung pag-ibig ngayon, tinanggap natin yung pag-ibig ngayon. Kaya hindi mo pwede sabihin, wala kang long suffering, hindi pwede. Nasa iyo ang long suffering. Ayaw mo lang gamitin. Subukan mo. Ako na nagsasabi sa inyo lahat, kung may tinitiis ka sa mahal mo sa buhay, subukan mo. At makikita mo, isang araw, magpapatotoo ka, patulad ni Sister Precious, na nagbago siya. At mas matindi pa kesa sa kanya, sa init sa pananampalataya. Kaya ito, just keep on loving, keep on forgiving, while you are waiting. At habang nag-iintay ka, one day, magugulat ka. Pipihit yan. 180 degrees o degree dahil dun sa strength and power of the love of God. And hopefully, brothers and sisters, sana na i-convey ko sa inyo ang message ng Lord about love. Love in action po. Not only in words, but in action ang gusto ng Lord. At ang elements ng love, number 1 is love does not hurt. And number 2, love in action. Dalawa po yun. Sa action, ang nasa ilalim po is long suffering ang kailangan natin. At kaya mo because you have God. God and His Word nasa iyo. Kaya walang dahilan para hindi mo siya mapagtiisan ng isang very long suffering. Sa oras pong ito, pwede bang tumayo po tayong lahat? Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from
Diyos na nasa langit, sa pagkakataong ito, Lord, nasa harapan mo po ang bawat pamilya ng iglesyang ito. Nandiyan sila magkakasama, maribay magkakahiwalay, pero nandito rin po. Hinihiling ko sa iyo, Diyos. Ano man po yung mga indifferences nila, mga bagay hindi mapagkasunduan, mga bagay nagkakaroon ng conflict, iba po unresolved conflict, O Lord. Hinihiling ko sa iyo, Diyos, na bawat isa sa amin ay gumana yung strength at power ng pag-ibig mo, Lord. Magkaroon kami ng long suffering, Panginoon po, upang sa ganun mapagtiisan namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay po. Gusto namin magbago sila, Panginoon ko. Parang hinihiling namin sa iyo ay endurance, O Lord, na makatagal kami at makatiis kami, Panginoon, hanggang sa takdang panahon ng kanyang pagbabago. Alam ko, ikaw ang nagtatakda ng panahon, Lord, kung kailan ito, Lord. Dahil itong bagay ito ay nangyayari bilang pagsubok din po sa amin, Panginoon ko, na mga nasasaktan, Lord. Ito po, Panginoon, ay pagsubok na kailangan mapagtagumpayan namin, Lord, at tsak na mapagtatagumpayan namin dahil nasa amin ka, Panginoon, at nasa amin ang pag-ibig mo, Lord. Hinihiling ko lang sa iyo, Diyos, tulutan mo po, Panginoon ko, makita yung power mo sa amin, O Lord, ang power ng pagtitiis, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, Ama. At tulutan mo ito maikalat namin, hindi lamang sa aming pamilya, maging sa iba, Panginoon ko. Tulutan mo lahat, Panginoon, ng mga pamilya na nagkakaroon ng problema. Ikaw na po mismo mamagitan, Lord. Gawin mo ito na ang panahon, Panginoon, para ang bawat isa ay magbago. Ito na ang panahon, Panginoon, para bawat isa ay magmahalan talaga, Lord. Ito na ang panahon, Panginoon, upang ang bawat isa po ay magkasundo-sundo na po, Lord. Ito na po ang panahon, Panginoon ko. Sapagat sa iyo, Panginoon ko, ay panahon pirme. Panahon pirme ng pagkakasundo. Panahon pirme ng pagkikipagbati, Lord. Panahon pirme ng pag-ibig po. Dahil ikaw ay pag-ibig mismo, Lord. Kaya tulutan mo lahat ng pinakinggan namin ay amin pong maipamuhay, O Lord. Na lahat ng pamilyang nandirito, Lord, ay maging maayos ang kanilang relasyon. Hindi lamang sila, Panginoon, maging relasyon nila sa iba. Relasyon sa kaibigan. Relasyon sa kanilang mga pinapasukan, Lord. Relasyon, Panginoon, sa kanilang kapitbahay. Relasyon sa kanilang mga kamag-anak ay maging maayos din po, Lord, sa magitan ng pag-ibig mo na nasa amin, Panginoon ko. Tulungan mo kami lahat, Lord, na mag-manifest sa amin ang pag-ibig mo. Yung strength ng pag-ibig mo ay mag-manifest sa amin, O Lord. Lumitaw sa amin, O Lord, at maihayag namin, Panginoon ko. Kaya ikaw na pong bahala, Lord. Kung yung asawa, Lord, isang kapatid rin nagbago, baguhin mo rin, Panginoon ko. Ang asawa na ibang kapatirang hindi pa po nagbabago, Ama. Tulutan mo, O Diyos, na siya ipihit mo ng 180 degrees. Magmula sa hindi maganda, ay magiging maayos siya sa harapan mo, Lord. Maging mga anak na hindi sumusunod, O Lord, ipihit mo rin ang puso, Panginoon ko. At tulutan mo, madama niya ang pag-ibig mo, Panginoon ko, para sa ganun magkasundo sila mag-iina o mag-aama, Panginoon ko. Ikaw na po ang bahala, Lord. Yunat mo kami mo sa lahat ng mga pamilyang nandito sa loob ng building na ito, Lord. At buksan mo ang bintana ng langit, buhos mo ang pagpapala sa kanila, Panginoon ko. Mula sa spiritual, physical, sa material. At kung sino man ay may karamdaman sa kanila, Lord, hinihiling ko ngayon ding kumaling sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed in Jesus' name. At sino man nangangailangan doon sa financial difficulties, Panginoon ko, tulungan mo siya, Lord. Iahon mo siya, Lord. I-supply mo ang kanyang pangailangan. Bukod sa lahat sa mga nangihina, O Lord, tulutan mo magkaroon sila ng mutual faith, Panginoon ko, na lahat sila ay lumakas sa pananampalataya upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na kanila pong dinadanas. Panginoon ko, yunat mo ang kamay mo, basbasan mo bawat pamilya nandirito, Lord, at binibigay ko pong bendisyon mo sa kanila, Panginoon ko. Salamat po sa tagumpay mula sa araw na ito, Panginoon, sa lahat ng relasyon ng mga pamilyang nandirito, Lord. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Maraming salamat sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe na alam ko po, ito po tumagos po sa ating po mga puso. Amen po. Napaka-timely po ng lesson po na napakinggan po natin at dahil po yung pagpapakita po ng totoo o yung po true biblical love na isa po talaga sa nagiging pagkukulang po natin minsan bilang mga Kristiyano. So but we have heard na bilang mga mature na Christians, kahit pa hindi po maganda yung pakikitungo po sa atin ng ibang tao, puro pain na nararanasan po natin ay mahirap man pong gawin, but we have to love maturely with long suffering. Dahil tayo po mismo, pinagtiisan po ng ating Panginoon. So, kailangan po natin ibalik o reciprocate po yung pagmamahal na yan sa pamamagitan ng pagpapakita po natin ng pag-ibig. Hindi lang po doon sa mga tao na minamahal po natin, but also sa mga tao na nananakit po sa atin. Because love suffers long. Amen po. Nandiyan pa po ba kayo? So meanwhile, sa lahat po ng mga bisita po namin na nandirito, gayon din po sa mga first time viewers po, ngayon po, nangusap po ang Lord po sa atin na gusto niya po na ipadama po sa inyo yung labis po ng kanyang pag-ibig. Maaari ang iba po sa inyo, naghahangat kayo ng tunay na pagmamahal mula sa pamilya ninyo, perhaps sa kaibigan, o sa taong napaka-espesyal sa puso ninyo, o kaya galing ang iba sa inyo, perhaps sa heartbreak, o nararamdaman mo may kulang sa buhay mo. Something's missing in your life. Mapalad po kayo. Dahil wala pong hihigit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon na regalo po niya sa bawat isa po sa atin. At yan po'y para makumpleto po ang inyong pong mga buhay. Kaya lang po, ang kailangan po ninyong gawin ay tanggapin po ang ating Panginoong Hesukristo as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, please listen to me sa lahat ng mga bisita again sa first-time viewers. Pag sinabi nating salvation, in Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. But the question is, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang tanong. It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Yung pong death, burial, and resurrection, pag tayo nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto o tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2, verse 38. Unang-una, we're going to repent, we're going to ask for forgiveness, we're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, or sabihin na natin, ikaw na yung pinakamaduming tao sa balat ng lupa, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan sa ating Panginoon. But believe me, my friend, for as long as nandun yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yung pong tinitignan ng Panginoon yung taos puso na pagsisisi po natin. Maniwala ka sa akin, kaibigan, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa malilit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating pong mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation
At po regeneration, sa madalit sabi, tayo mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Sa mga bisita po na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan, pinipilit po natin magbago. Isang buwan, dalawa, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Tapos pipilitin mo na naman magbago, tapos babalik ka na naman sa dati. Nagtataka ka, bakit yan nun? Hindi ako magbago ng lubusan. Bakit? Kasi sarili mo lang. But you know what, my friend? For as long as matanggap mo yung gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay nito kailangan pong maganap sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandito, kaya din po sa lahat po ng mga first-time viewers, I just give you 1 minute habang nakayuko po ang inyong mga ulo at ibulong mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Kung meron man ako nagawang pagkakasala sa'yo, patawarin mo ko. Just a short whisper to the Lord habang nakayuko po ang inyong mga ulo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko kung marami akong kapalpakan. Marami akong pagkukulang sa'yo. Please forgive me. Just a short prayer. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, pwede po tayo tumayo. Sa lahat po ng mga members po natin, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga nasa harap ko, habang nakayuko, nakapikit ang mata, at nakataas ang dalawang kamay, please repeat after me with this prayer na nandun buong puso. Habang binabanggit ninyo ang panalangin nito, ay humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Tayo po'y nagsisisi ng ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, yung pong green flag sa kanan po ninyo, pwede po kayong sumunod dyan para ma-explain lang po sa inyo further in detail. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa mga kaluluwa na binigay niya. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory.
Salamat po sa ating Panginoon sa napakaganda pong katuruan na ipinagkaloob po sa atin. Ganon din po sa ating beloved Pastor Lud sa mensahe po tungkol po sa kaligtasan. Ngayon po, dadako po tayo sa offertory. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Tunay nga po na katotohanan ng mga tinuturo ng ating Panginoon, di po ba? Nang tayo po'y naging Kristiyano, lumiit na lumiit ang tingin natin sa bawat magagandang bagay dito sa lupa. Bakit? Meron tayong hinangad. Ano yung hinangad natin? Yung mga bagay na panlangit. Kaya sa ating pong mga anak ng Diyos, yung pong pagbibigay sa Panginoon ay isa pong napakalaki pong kayamanan. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagbibigay, tumutulong sa gawain ng panghigit pa yan sa kung ano pa man na nais mong invest dito sa lupa. Sapagkat ang ating tatanggapin ay ang mga bagay sa kalangitan. Alright, ngayon po, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And don't miss this month's ABC Refill, which is a special gathering just for couples entitled Bunga ng Pag-ibig on February 27, Thursday, 6:30 p.m. at 1 Shangri-La Place, Mandaluyong City. Register for 1,700 pesos per head. You may send a message to ABC's Facebook page to join. Isang napakagandang bagay po na i-date po natin ang ating mga asa-asawa o mga girlfriend po natin dito po sa gawain po ng ABC at i-renew natin ang ating pong pagmamahalan sa bawat isa. And to all Yapper and new generation, be stirred up for our first ever winter fire this year, entitled Discipline, on March 1, Saturday, 1 p.m. Registration fees 450 pesos. Scan the QR code or message Yapper or New Generations FB pages to sign up. Alright, tumayo po tayong lahat. Sabi mo nga sa katabi mong, I'm blessed. So yung mga medyo nagkakaroon ng hidwaan, tampuhan, kailangan bati na tayo ngayon kasi long suffering po ang tinuro ng Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong napakagandang mensahe sa amin, Lord. Naway matandaan namin ito na kung kami umiibig, hindi kami dapat po makapanakit. At kung kami umiibig, dapat po put into action namin ang aming pag-ibig. At kung ang pag-ibig namin ay nasa aksyon, isang bagay ang tinuro mo sa amin, Lord, habaan namin ang aming pong suffering. Tunay nga po na wala pong dalawang tao na magkapareho po na ugali. Marami po kaming tiisin sa bawat isa. Kaya maraming salamat sa basbas ng aming beloved Bishop. Tulungan mo po ang lahat ng mga lumapit po sa harapan na hindi lamang po ngayon sila dumalo, kundi lagi-lagi po silang dumalo, tumanggap po sila sa banal na salita, sa mensahe po ng kaligtasan, at marami po kaming mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin ang aming bansa, Panginoon, tulungan mo po na magkaayos ang lahat ng mga leaders at maintain mo ang peace and orders, Lord God, nang sa ganun po ay payapa po ang aming pong bansa. Huwag mo rin kami pahintulot sa mabibigat na pagsubok na katulad na naririnig namin ng mga parating o nangyayari sa ibang bansa. Bagkos, O Diyos, panatilihin mo, Panginoon, ang pangangalaga mo sa bansa namin. Pagpalain mo rin at basbasan ang bansang Israel. Tulungan mo po sila sa lahat ng kanilang mga problema sapagkat alam namin, Lord, na pinagpapala mo ang lahat ng nagpapala sa iyong bansa. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ang kaprihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders.
For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Come as you are and experience revival and an inspiring message from God's Word at our on-site worship service. See you next Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome with your family and friends. Let's celebrate love, faith, and togetherness in this month's ABC Refill. Don't miss a special gathering just for couples entitled Bunga ng Pag-ibig on February 27, Thursday, 6:30 p.m. at 1 Shangri-La Place, Mandaluyong City. Register for 1,700 pesos per head. You may send a message to ABC's Facebook page to join. To all Yupper and new generation, be stirred up for our first ever winter fire this year, entitled Discipline. On March 1, Saturday, 1 p.m. at Star Mall at Shaw Trade Hall. Registration fee is 450 pesos. Message Yupper or New Generation's FB page to sign up. Sharpen our God-given gift to disciple that will help lead more people to Christ. Engage in our various 1FC training. 1FC Practical, which is meant to teach about listening, encouraging, counseling, and facilitating. This is open to all 1FCers, encouragers, session facilitators, and Bible study teachers. Happening at 7 p.m. via Zoom on the following dates. Registration fee is 100 pesos per session. 1FC Foundations are the workshops to become a certified 1FCer. This is open to all active and inactive 1FCers and 1FC students who completed each book. Here are the dates to block off. These are whole-day face-to-face training sessions. Venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per session. 1FC Essentials are the workshops with the goal to enhance and improve the quality and effectiveness of a 1FCer. This is open to all active 1FCers and Bible study teachers. Please block your schedule on these dates. These are whole-day face-to-face training sessions. Venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per session. Are you looking for a fulfilling career where you can grow and make an impact? Our church center is in need of office assistant and makeup artist. Interested applicants may send their resume to hrdep@jctgbtg.com. Our church merchandise are still up for grabs. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos, church calling card, and stickers. Visit our church kiosk located at the entrance to purchase. Meanwhile, for those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch ID04 songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. My God is
never too early. I'm living. Hallelujah. Remember all He's done. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now.